Para sa mga mahilig sa murang gadgets na may Apple brand, isang paalala po mula sa mga otoridad. Mag-ingat at maging mapagmatsyag. Ito'y kasunod ng pagkakaaresto sa dalawang individual matapos ng isang raid na ikinasa ng CIDG sa isang opisina sa Parañaque City. Reklamo ng mga otoridad, nagbebenta umano ang mga ito ng hinihinalang substandard na Apple products. Alamin natin ang detalye mula kay Paul Montebon. Sa videong ito, makikita ang pagsalakay ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Organized Crime Unit sa Bayview Garden Homes 3, Barangay Tambo, Parañaque City. Dito tumambad ang kahon-kahong mga gadgets tulad ng relo, cellphone, AirPods at iba't ibang accessories na hinihinalang substandard ang kalidad. Ayon sa taya ng mga otoridad, umaabot sa halagang 121 milyong piso ang mga kumpiskadong produkto. Kinilala ang mga sospek na sina Krisa at Charles na naaktuhang iligal na nagbebenta ng iba't ibang mga produktong gawa sa Apple brands. Ang problema, ang operasyon ng kanilang hanapbuhay ay walang pahintulot mula sa National Telecommunications Commission o NTC. Wala ring rehistro sa Department of Trade and Industry o DTI. Malinaw umanong lumabag sila sa Article 18 at 50 ng Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines, kaugnay ng Section 2 ng NTC Memorandum Circular 08-08-2004A. Ayon sa CIDG, kaisa sila sa pangangalaga sa mga consumer at sa patas na pagkilala sa mga lehitimo at legal na negosyante. Matagal nang paalala ng pamahalaan sa publiko na maging mapanuri sa mga gadget na hindi orihinal o substandard dahil maaari itong magdulot ng sakit mula sa malakas na radiation o di kaya maging sanhin ng sunod at disgrasya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.